Isang dating printing press ang nasunog sa lungsod ng Makati. Wala namang naiulat na namatay sa insidente. Si Sirian Aguho, naka-alerto 24. Mag-aalas 11 ng umaga, nagsimulang lamunin ng apoy ang dating printing press na ito ng Liwayway Publishing House sa Chino Rossi Street, Mangkal, Makati. Malaki na ang apoy pagdating ng mga bumbero at agad itinaas sa Task Force Alpha ang alerto. Yung gwardiya dyan nagsisigaw. Yun pala, may sulog na doon sa loob. Kasi hindi ko napansin kasi maraming instrument kanina. Nakita ko po, puso ko lang po mahina. Nung tagal po, lumakas, tapos nag-left na po, tapos matagal po, tapos may puputok-putok po mahina. Base sa paunang investigasyon, sa bandang harapan ng gusali nagsimula ang apoy. 2005 pa nang itigil ang operasyon ng printing press, pero marami pa rin lumang kagamitang pang-imprenta doon tulad ng mga papel. May mga makina ring may langis pa, kaya mabilis kumalat ang apoy. May mga nagpuputol din ng bakal sa loob ng gusali na maganap ang sunog. May mga nakita po natin dito, parang may mga nagkakating po dito. Baka isa po sa mga posibilidad yun, pero hindi pa po natin tinitingnan yung mga ibang anggulo. Titingnan po natin yung mga ibang anggulo pa. Isang bumbero ang nasugatan matapos mapako, pero wala namang naiulat na namatay at wala ring nadamay na ibang sali. 11:59 na ideklarang under control ang sunog. Pero pinag-iingat pa rin ang mga naroon. Ilang parte kasi ng kisame ang posibleng bumagsak dahil nasunog na ang mga suporta nito. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang may-ari. Sirian Aguho, naka-alerto 24. Maliban po sa bumberong napako, isa pang bumberong hinimatay naman matapos di kayanin ng makapal na usok. Bandang alas 3 na ng hapon, nagdeklara ng fire out. Nakunan din ng isa nating News Cooper ang sunog na yan sa Makati. At sa video na ito na ipinadala ni News Cooper Welgen Castro mula sa kanyang condominium, kitang-kita ang makapal na usok sa ere. Naalarmang ilang residente sa lungsod ng Makati nang makita ang nasusunog na publishing house. Mabilis na sumugod ang mga bombero sa lugar. Nakuna naman ni News Cooper Edward Neglinsya ang bangga ng taxi at motorsiklo sa lungsod ng Taguig. Ang driver ng motorsiklo nakahandusay at walang malay. Agad namang dumating ang isang ambulansya upang isugod siya sa ospital. Isang bangkay naman ng lalaki ay nakuha mula sa Manila Bay kanina umaga. Sa letratong ito na ipinadala ni News Cooper Ramon Cruz, makikitang naiahon na ang katawan. Kayo rin po pwedeng magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Isang helicopter ng Philippine Air Force na nag-crash at nasunog sa Santa Lucia, Ilocos Sur kahapon. Ligtas naman ang mga sakay nito. Halos wala nang naiwang bakas sa helicopter na bumagsak sa palayan. Isa ito sa dalawang helicopter ng Air Force na re-responde sana sa naganap na engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at NPA. Posible raw nagkaroon ng mechanical problem. Itinanggi ng mga otoridad na inatake ng NPA ang nag-crash na helicopter. Pinaunahan ng presidential sister na si Chris Aquino ang isang medical at dental mission sa barangay Pio del Pilar sa Makati kanina. Si Chris daw mismo ang nag-organisa nito. Bukod sa libreng pagpapagamot, namigay rin siya ng grocery pack. Ayon kay Chris, marami raw kinakaharap na problema ngayon si Pangulong Aquino, kaya tumutulong daw silang magkakapatid sa paghahatid ng serbisyong publiko. Aktibo rin ang bunsong kapatid ng Pangulo sa kampanya kontra dengue. Yung first year mo daw kasi, dapat nagpapasalamat ka sa lahat ng tumulong. Ang mga susunod na dadalawin namin, of course, kailangan namin bumalik sa Tarlac, sa Pampanga, sa Central Luzon naman. Nitong Wednesday, isinugod sa ospital ang kapuso nating si Dingdong Dantes matapos magkaroon ng mataas na lagnat. Hindi pa alam kung ano ang sakit ni Dingdong, pero kahit masama pa rin ang pakiramdam, present pa rin si Dong sa anniversary ng kanyang talent management. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kahit may sakit, pinilit pa rin dumalo ni Dingdong Dantes sa first anniversary ng PPL Entertainment, ang talent management na may hawak sa kanyang career. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Dingdong habang nagtitaping ng Endless Love nitong Miyerkules, kaya isinugod siya sa ospital. Sumailalim daw siya sa mga test para malaman kung meron siyang dengue. Actually, hindi pa 100% okay. In fact, after this, babalik ako doon. So, may mga series na check-up lang. So, ngayon yung pangatlo. Tapos meron pang apat. Pero what exactly happened? Ayoko muna sabihin hanggat di pa sure but niro-rule out na lang na hopefully hindi dengue.
Isa ang girlfriend niyang si Marian Rivera sa mga unang nag-alala at bumisita sa kanya. Kahapon lang, nakita lang kami kahapon. Dumalaw-dalo lang din. Pero syempre may ginagawa din siya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kanina bumalik si Ding Dong sa ospital para mag-undergo sa ibang lab tests. Mamaya ang kwento ni Ogie Alcacid tungkol sa mga kanta para sa kanilang kasal ni Regine Velasquez. Stay tuned for that. Magbabalik ang 24 oras. Game 2, Take 1.